Tapos na ang maliligayang mga araw. Panahon na para pagdusahan ang mga kinaing hindi healthy. OMG! Oh my gulay! Para sa mga naumay sa mga karneng inihanda nung Noche Buena at Medianoche ngayong bagong taon, gulay tayo! Ito naman ang gulay na hindi feel ng iba. Masyado raw kasing malagkit at hindi magets ang lasa. Kahit na sa totoo lang, marami ang sarap na sarap dito. Lalo na kapag in-steam o ipinartner sa bagoong. Ang gulay na maraming nang o-okray. Okra! Dito sa Tarlac, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking taniman ng okra sa buong Pilipinas. Mahigit 300 ektarya ang lawak nito. Sakop ang 10 barangay ng Tarlac. Sa araw na ito, sasampulan tayo ni Jeff ng binagoongang okra. So kukuha tayo na itong Japanese okra. Pwede nyo siyang hati by 3 pieces. Lagyan natin siya ng konting bagoong. Chicharon bits with binagoongan okra. Yung lasa ng sauce at saka ng okra, naghahalo kaya nanunuot yung lasa ng sauce tsaka yung crunchy ng okra, masarap. Ang okra is hibiscus type of plant, more on very hot weather. So pag malamig, makulimlim, yung rekta niya is medyo mas mabagal compared sa summer season natin. Well, ang average namin sa planta is we're doing mga 13 tons per day. Siniship namin, in-export namin sa Japan. Hindi naman siya super high maintenance, pero kailangan meron effort, parang may life yung bunga niya, yung mga plants. So medyo tampuhin siya pag hindi mo dinadalaw. Very continuous yung yung pag-alaga. Mula dito sa Tarlac City, IKMJS na yan! Ika nga nila, age is just a number. Kaya ang 53 anyos na si Ka Gigi, looking happy and young. Ang kanya raw sikreto, gulay. Sa farm niyang ito, sa Padre Garcia sa Batangas, samut-sari ang kanyang mga pananim na gulay. So right now, ganito ang pag-harvest ng ating mga flowers. Isa na rito ang may malasitaw na bunga. Mayaman sa vitamin B at C, pati na iron, katuray. Pero kung ang karaniwang katuray, kulay puti, ang mga pananim niya may pink at pula. Ang kanilang pambatong recipe, spicy ginataang katuray with crispy pork belly. Nagpakulo muna ng gata. At saka idinagdag ang kalabasa at katuray. Isinahog ang nauna ng nalutong pork belly. Maganda po ang combination po ng lasa po. Bagay na bagay po siya sa kanin. Lasang-lasa po yung gata, tsaka po yung pinagsamang gulay, pork belly, tsaka po yung dahon ng katuray. Isinasahog din ang katuray sa ensalada. So ang gagawin lang natin ngayon, i-steam natin yung ating mga vegetables. Masarap, tama yung asin tsaka yung ala, matamis-tamis na kaunti. Sa restaurant na ito, sa Silang, sa Cavite, dahil kakain tayo ng gulay, aba, napakanta sila. Bahay kubo, kahit munti. Ang specialty kasi nilang lutong gulay, kompletos recados. Lahat ng gulay na nasa bahay kubo, ginawa nilang sangkap. Ano pa nga bang tawag nila rito, kundi bahay kubo? Pinakuluan ang matitigas na gulay at saka isinunod ang iba pa. Lalagyan na po natin ang bawang, tsaka sama na po natin ang luya. Arrange po natin siya sa isang malaking plato. Maglalagay po tayo ng toppings ngayon, ang binusang bawang. Ang promotor ng gimmick na ito, ang may-ari ng restaurant na si Tia Bel. Ilagay po siya sa plato habang kinakanta ko siya. Bahay ko bo, bakit nga ba hindi ko ilagay sa plato lahat yun? Ngayon, nung bata ako, siyempre, ba't laging gulay? Magre-reklamo ko. No? Pero ngayon ko na-realize na talagang gulay kailangan sa katawan ng tao. Masarap po. Tsaka medyo kakaiba siya kasi ang daming gulay na additional. Kung ang kalimitang sangkap naman ng siomai, pork o beef, ang kay Mami Bem, gulay, veggie siomai. Yung singkamas po, lagay natin sa bowl.
Once na nahalo na po natin lahat ng ingredients, ibabalot na po natin siya. Wrapper pa lang, gulay na. Repolyo, ang mga laman, gulay din. At ngayon, isi-steam na natin ang ating veggie siomai. Isi-steam natin siya for 10 to 15 minutes. Thanks! Nagsimula raw mag-healthy living si Mami Bem matapos siyang magkaanak. Bata pa lang ako, sobrang addict ko na sa sugar, especially nga sa iced tea. Tapos yun nga sa chips, sa mga alat na food. Madalas ako magka-UTI nung bata pa ako, na-hospital ako. Sinanay ko unti-unti yung sarili ko. Puro healthy na yung kinakain ko. Dati hindi ako marunong kumain ng gulay. Dahil nakahiligan ang paggawa ng mga gulay recipe para sa kanyang anak, bumuo siya ng Facebook group para sa mga katulad niyang ina. As a first-time mom, challenge talaga na mag-prepare tsaka mag-isip ng kakainin ng anak mo. Doon na nagsimula yung group na nagpapalitan na kami ng recipes. So, mas mainam talaga na bata pa lang sanayin na natin sa gulay para hindi sila maging maselan. Pero ito ang masarap higupin, lalo na ngayong malamig ang panahon. Ang patok na pampainit ng mga taga San Pablo City sa Laguna, kalabasa soup. Ang restaurant na ito, farm-to-table dining. Ibig sabihin, ang mga sangkap na kanilang pagkain galing sa sarili nilang taniman. Kabilang na ang mga kalabasa. At dahil sagana rito sa kalabasa, ginawa itong sopas ni Jello. Kinayod muna ang kalabasa at saka inihalo sa sibuyas at pinagkuluan ng karneng baboy. Paglalagay tayo ng konting cream. Sunod na inilipat sa blender para mas pino. Nalalasahan ko yung kalabasa mismo. Masasabi mo siyang kalabasa soup talaga. Ang creamy niya, tapos parang evolution ng ng kalabasa. Actually, mabenta siya nung tag-ulan talaga. Kasi nakaka 5 to 15 servings kami a day. Talagang may mga naghahanap kasi sa paligid namin madami din kasing nagsiserve ng soup. But yung mga talagang health conscious, napunta talaga sa amin for the soup. Permaculture kasi kami dito. Hindi kami kagaya noong traditional na talagang nakalinya. Yung natural landscape ng area, hindi namin siya hinayaan na madami. So kung saan pwedeng tumubo ng natural yung aming mga pananim, doon namin siya pinatutubo. Sa pagpasok ng 2019, ang ating kalusugan hindi dapat maiwan sa kangkungan para hindi tayo mga labasa. Huwag maging bitter katulad ng ampalaya. Ngayong taon, ang ating lifestyle gawin nating better. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.